kilig, saya, at tuwa. Hi everybody! It's me, Miss Demi. At ngayon ay sasamahan niyo ako para sa panibagong kwento dito sa Siren Radio. Kaya ano pang hinihintay niyo? Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel below. Isang malaking tulong po ito para sa ating mga writers and narrators para sa pagpapalago ng ating channel. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Marvin! Ano yun? Nakita't narinig mo naman ang pinagsasabi nila tungkol sa akin ah. Bakit hindi ka man lang nagsalita? Galit na tanong ni Luna nang makauwi sila sa mansyon. Kasalukuyang galing sila sa family gathering na dapat ay masaya sana pero nilait lang si Luna ng mga kamag-anak ni Marvin. Stop overreacting, Luna. Joke lang yun nila tita. Apektado ka naman. Anya? Dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanyang asawa niya. Joke? Jokes are half meant, Marvin. Tsaka wag mo nga pagtakpan ng mga kamag-anak mong yan. Sumusobra na sila. Halos lahat na lang ng family gathering ay ako ang target nila para sabihan ng masasamang salita. At pati ikaw nakikisali pa? Imbis na ipagtanggol mo ko, nakikitawa ka pa. Sabihin mo nga sa akin, asawa ba talaga kita? Hindi na napigilan ni Luna ang sarili niya at napasigaw na siya. Hindi siya makapaniwalang parang masaya pa si Marvin sa pinaggagawa sa kanya ng mga kamag-anak nito. Alam mo, manahimik ka na lang. I'm tired and you're annoying. Huwag mo nang sirain ang araw ko. Saad niya na parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng asawa niya bago siya umakyat patungo sa kwarto niya. Dahil sa sinabing ni Marvin ay napatanong si Luna sa sarili niya. Bakit ba hindi niya man lang ako may pagtanggol sa mga magulang at kamag-anak niya? Nakakainsulto na rin kasi na gano'n nila ako tratuhin. Na para bang wala akong nararamdaman para lait-laitin nila. Hindi pa nakakatulong si Marvin dahil pati siya ay parang nag-i-enjoy. Tama kaya na siyang pinili kong pakasalan? Nag-aalalang tanong niya sa sarili bago siya napaupo sa sofa. Ang mga pangyayaring ito ay hindi na bago para kay Luna. Hindi niya gusto na palaging nalalait pero wala siyang magawa kung hindi kimkimin ito dahil mahal niya ang asawa niya. Dahil doon ay biglang naalala ni Luna ang mga panlalait na mga ito sa kanya. Yan na yung fiancé ni Marvin? Diyos ko naman, bakit hindi namili ng mas maganda kay Nicole? Para tuloy siyang na-downgrade. Nakakahiya. Bulong-bulungan ng mga tita ni Marvin at rinig na rinig ito ni Luna. Oo nga eh. Tingnan mo naman oh. Parang no choice na si Marvin kaya pinili siya. Saad naman ng isa sa mga tita ni Marvin bago ito uminom ng wine. Baka naman pinikot niyan si Marvin o kaya baka binlackmail. Kasi imposible namang patulan niya ng pamangkin natin lalo na't si Nicole ang ex niya. Sigurado kung hindi pa nakaka-move on yan si Marvin sa ex niya at ginagawa niya lang rebound yan. Yan ang mga masasakit na salitang narinig ni Luna nang ipakilala siya ni Marvin bilang fiancé nito noong family reunion nila. Kahit ang kasal nila ay hindi rin nakatakas sa panlalait ng mga kamag-anak ni Marvin. Balita ko, yung babae raw ang nagdesisyon ng design ng gown niya. Diyos ko, walang taste sa totoo lang. Tingnan mo naman oh, parang binili niya lang sa ukay-ukay. Yung binibilhan ng mga mahihirap na damit. Napahawak na lang sa sentido si Luna nang marinig niya na naman ang panlalait ng mga tita ni Marvin. Oo nga, halatang cheapskate. Chipi pa yung datingan ng lahat. Ultimo, design ng reception at simbahan. Ay nako, ewan ko ba kay Marvin at nagpakasal siya sa babaeng yan? Alam mo ba, hinihintay ko si Nicole kanina. Nag-check kasi ako sa kanya tungkol sa kasal ni Marvin eh. Baka sakaling dumating at pigilan ng kasal. Pero wala eh. Buntong hiningang saad ni tita ni Marvin na si Lita bago niya tiningnan si Luna na para bang nandidiri siya. Nang maalala ni Luna ang lahat ng iyon ay bigla na lang siyang napaluha. Napapatanong na lang siya sa sarili kung bakit ganun siya kontratuhin. Kung bakit ayaw na ayaw nila sa kanya.
Patuloy ang panlalait at panghusga nila kay Luna. As always, palagi na lang siyang nagbibingi-bingihan dahil kapag sinabi na naman niya ito kay Marvin ay baka mag-away na naman sila at maging resulta pa nito ang paghihiwalay nila. Hanggang sa isang araw, may unexpected na pagtitipon na naganap sa mansyon ng mga magulang ni Marvin na si Eduardo at Mariela. Kagaya ng dati, lahat ng mga kamag-anak ay syempre nandoon. Bakit daw ba merong unexpected gathering ngayon, mahal? May celebration ba? Tanong ni Luna kay Marvin na mukhang mainit ang ulo for some reasons. Bakit ba ang dami mong tanong? Unexpected gathering nga, di ba? Kahit ako syempre hindi ko alam. Malalaman mo rin yun mamaya, ang dami mo pang tanong. Anya dahilan para mapatahimik si Luna dahil maayos naman itong nagtatanong sa kanya. Saka, bakit ang dress na yan ang sinuot mo? Nananaba ka na nga, hindi ka naman lang mahiya sa katawan mo. Nakakahiya sa buong pamilya namin na nandito kapag ganyan ka. Sarkastikong napatingin sa kanya si Luna dahil sa sinabi niya. Wow! Naging big deal sa kanya tong damit ko na nananahimik? Pero yung bunganga ng mga tita niyang walang tigil sa panghusga sa akin, wala lang sa kanya? Unbelievable! Napabuntong hiningang saad ni Luna sa sarili niya, dahilan para mas lalo siyang manahimik. Naupo sila sa may lamesa kung nasaan nandoon lahat ng mga kapatid ni Marvin, pati na rin ang mga magulang niya. Well, nandito naman na tayong lahat para sa celebration ng pagbuntis ni Lela, ang asawa ni Morris na anak namin. Grabe, nakaka-proud nga naman talaga si Lela. Hindi katulad ng iba dyan. Peking ngumiti si Mariela bago siya pasimpleng tumingin kay Luna na na-offend dahil alam niyang patama ito sa kanya. Nagtingin na naman ang ibang mga kapatid ni Marvin sa kanya habang ang asawa niya ay mukhang walang pakialam. Congratulations! Nakaka-excite naman dahil finally magkakaroon na kami ng pamangkin. Mabuti na lang talaga magaling pumili si Morris. Saad ni Melissa, ang panganay na kapatid ni Marvin. Napatungo na lamang si Luna dahil kahit indirect o kahit walang binabanggit na pangalan ng mga taong yun, ay alam niyang minamaliit siya ng mga ito. Dahil doon ay napagpasyahan niya munang mag-excuse dahil baka hindi na siya makapagpigil kapag nagdire-diretso pa sila sa pagpaparinig sa kanya. Nagbanyo siya at pinakalmang sarili. Kumalma ka, Luna. Huwag ka magpapakastress sa mga taong yun. Pagpapakalma niya sa sarili bago siya naghugas ng kamay. Nanatili siya ng 10 minuto doon bago siya lumabas ng banyo at habang naglalakad siya sa hallway ay hindi inaasahang nakasalubong niya ang mga tita ng asawa niya. Napangiwi sila matapos nilang tingnan si Luna mula ulo hanggang paa. Iha, sana naman inalala mo rin ang reputasyon ng asawa mo. Anong damit yung suot mo? You should have dressed nicely. Pagsisimula ni Rhea, dahilan para peking mapangiti si Luna. Oo nga, tsaka tingnan mo nga yung katawan mo. Mahiya ka naman at nananaba ka na. Kaya siguro hindi pa kayo nagkakaanak ni Marvin dahil baka nandidiri na siya sa'yo. Wala pa kasi kayong anak pero ang losyang mo na. Ganyan talaga siguro kapag napapabayaan na. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng pamangkin namin. Mas mabuti pa Hindi na pinatapos ni Luna si Dahlia sa pagsasalita at inunahan niya na ito. Hindi na rin kasi maganda na mapigilan pa ni Luna dahil paulit-ulit na lang palagi. Nicole dito, Nicole doon. Puro na lang Nicole. Hindi naman siya si Nicole, kaya hindi na talaga nakapagtimpi ang dalaga. Si Nicole na naman? Well, hindi ako si Nicole. And I don't care what you think. Tsaka, I'm dressing nicely, Tita Rhea. Mas maayos pa nga yung suot ko kaysa sa suot mong mamahalin nga. Hindi naman bagay sa'yo. Tsaka ano naman kung nananaba ako, Tita Dahlia? Sarili ko kasing iniisip ko, hindi problema ng iba. Pabalik niyang sagot sa mga mapanlait niyang tiyahin. Hindi kasi nila ine-expect na ganito ang kalalabasan nang sinimula nilang pangnalait. Bastos na babae! Sumasagot sa nakakatanda! Inis na saad ni Dahlia, dahilan para sarkastikong matawa si Luna. Wow naman po! Na para bang hindi kayo bastos kapag hinuhusgahan at nilalait niyo ako Back to you lang yan, tita. Tsaka, libre pong magpakabait.
Baka hindi ka tanggapin sa langit kapag pinagpatuloy mo yung ugali mong yan. Saad ni Luna bago niya ito nginitian at umalis na doon. Lahat na lang talaga nakikita nila sa akin. Lahat na lang pinupunan nila. Mas kapuna-puna nga sila eh. Ang sasama ng ugali. Napabuntong hininga na lang si Luna bago niya napagpasyahang bumalik sa lamesa niya. Ngunit bago pa man siya makabalik doon ay may hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Naglalakad na siya pabalik noon sa lamesa nila nang hindi inaasahang nadulas siya dahilan para madali niya ang isang centerpiece sa lamesa na sasaluhin na sana niya pero naging dahilan para matumba siya sa lamesa kung saan nakalagay lahat ng pagkain. Ang lahat ng ito ay natapon dahilan para magtinginan sa kanya ang mga tao doon. Aray! Diyos ko, sakit! Diyos ko, nakakaya! Hindi ako makatayo! Malungkot na anya bago niya pinipilit ang sarili na makatayo pero bigla niyang narinig ang mga boses na naman. Ang mga boses na alam niyang titirahin na naman ang natitira niyang pasensya. Diyos ko naman! Wala nang ang kwenta sa pamilya natin, nakakahiya pa! Ano ba kasi ang nakita ni Marvin dyan? Saad ng isang tiyahin nito. Naku, sinabi mo pa. Nakakaya. Para tuloy siyang malas na dumating sa pamilya nila. Tingnan mo naman ang ginawa oh. Agaw eksena talaga palagi. Saad naman ng isa dahilan para manlabo ang paningin ni Luna. Nagsisimula na ring magring ang tenga niya dahil hindi niya kinakaya ang pinagsasasabi ng mga taong yun. Ano ba yan? Hindi ka na nahiya, Luna? Wala ka na nga kwenta sa pamilya namin nag-ieskandalo ka pa. Sabi ko na nga tama ba ako na wala talagang maidudulot na maayos ka sa pamilya namin. Inis na saad ni Melissa dahilan para mabalik siya sa wisyo. Kaagad niyang hinanap ang asawa upang hinga ng tulong pero seryoso lang siya nitong tinitigan. Hindi man lang siya tinulungan ng asawa na pinagpepiestahan ng mga kamag-anak niyang masasamang ugali. Na para bang wala siyang pakialam kahit ganunin ng mga kamag-anak niya ang asawa niya. Nung gabing yon ay tuluyan ng napuno si Luna. Noon pa kasi nangyayari ang mga ganong klase ng pangyayari at kagaya ng nangyari ay hindi man lang siya pinagtanggol ng asawa. How ironic. Halos hindi na nga ako makatayo dito. At imbis na tulungan niyo ako, talaga namang panghuhusga pang inuna niyo. Nakakatawa. I can't believe na sa ganitong klase ako ng pamilya napunta. Masasama na nga ang ugali niyo. Akala niyo pa kung sino kayo para husgahan ng buhay ko. Hindi na napigilan ni Luna ang sarili at napasigaw na siya sa sobrang galit at inis. Ang lahat ay kinikimkim niyang galit noon ay hindi inaasahang nailabas na niya sa sobrang inis. At ikaw naman, Marvin, asawa ba talaga kita? Lagi-lagi mong nakikita at naririnig ang mga panghusga na ginagawa nila sa akin. Pero kahit isang beses, hindi mo man ako pinagtanggol. Palagi ka lang walang pakialam sa akin. At minsan pa nga tumatawa pa. Na para bang nag-e-enjoy ka na makita ako miserable sa harapan ng pamilya mo. I can't believe you. I can't believe na sa lahat ng lalaki nagkakagusto sa akin, ikaw pa talaga napili ko. Kung tutuusin, ikaw ang walang kwenta sa ating dalawa. Ayaw mag-anak dahil puro hayahay sa buhay lang ang gusto mo. Sigaw ni Luna sa asawa niya bago pinilit ang sarili na tumayo. Kaagad siyang kumuha ng wine bago siya lumapit kay Marvin at ibinuhos niya ito sa mukha ng asawa. What the hell are you doing, Luna? Can you stop this madness? Nakakaya ka na. Huwag kang nga mag-eskandalo. Hindi na natapos ni Marvin ang sasabihin niya nang sampalin siya ni Luna sa mukha. You know what? I know my worth more than anyone, Marvin. Kung alam ko lang na wala kang kwentang tao, sana hindi na lang kita pinakasalan. Sa una ka lang naman magaling at ang pangit ng ugali mo. In short, we're over. Maghanap ka na lang ng bagong asawa mo. Wait, ayaw mo nga namang may sumunod pa sa akin na magdusa nang dahil dyan sa pamilya mong akala mo perpekto kung manghusga. Kung makahusga-husga naman ang ugalit mukha nila. Alam ko na, balikan mo na lang yung Nicole mo. Total gusto siya ng pamilya mo Sigaw ni Luna sa kanila bago niya inihagis kay Marvin ang wedding ring at engagement ring nila na suot niya bago siya umalis doon. Umuwi siya sandali sa mansyon nila dahil hindi naman niya kaya pang manatili sa relasyon nila ni Marvin.
Umalis siya na walang dala kung hindi ang ilang damit at ang dignidad na matagal niyang pinipilit protektahan. Sa kabilang banda naman ay puyat, pagod at inaantok na si Blake sa kasalukuyang kakauwi lang galing sa university. Pagod ka na naman, Blake. Bakit ba kasi gusto mo pa mag-aral ng medicine marami ka naman ng kumpanya? Tanong ni Mark yan, dahilan para mapatingin sa kanya si Blake. Sino ba nagsabi na gusto ko yung kumpanya na yan? Oo, ako nagsimula nung iba sa mga business ko. Pero hindi yan ang gusto ko, kuya. Ayoko manatili akong CEO lang. Gusto ko sundin ang gusto ng puso ko. Gusto ko maging doktor. Pagpapaliwanag ni Blake sa kanyang kuya. Napabuntong hininga na lang si Mark yan habang nakasandal sa mesa at pinagmamasda ng pagod na mukha ng kapatid. Pero tingnan mo nga yung sarili mo. Saad nito bago nagpatuloy. Mag-aapon ka sa kumpanya mo. Tapos diretso ka pa sa university para mag-aral. Halos hindi ka na nakakatulog. Baka naman magkasakit ka na niyan. Nag-aalilang tanong ni Mark yan sa kapatid. Ngumiti naman ang bahagya si Blake kahit halata ang pagod sa mga mata niya. Inilapag niya ang bag sa sofa at dahan-dahang naupo. Pagod, oo. Sagot niya. Pero mas papagod ako kung habang buhay kong iisipin na hindi ko malang sinubukan abutin ang pangarap ko. Gusto ko talagang maging doktor, kuya. Itong ginagawa ko na gusto ko at masaya ako. Ayoko namang hindi ako maging masaya. Sandaling natahimik si Mark yan sa kanyang narinig. Alam niyang matigas ang ulo ng kapatid kapag may gusto itong bagay. Kaya alam na niya talagang wala siyang magagawa. Kaya mo ba talaga yan? Tanong niya ulit at this time ay mas mahina ang boses. Tumingin si Blake sa kanya. Seryoso ang ekspresyon sa mukha. Kaya ko, kuya. Sagot ni Mark yan. Hindi lang para sa sarili ko. Kung hindi para din sa mga taong kailangan ng tulong. Maraming may pera para sa negosyo, kuya. Pero hindi lahat may doktor na handang magligtas ng buhay. Tsaka mas kailangan ng doktor ngayon sa bansa natin. Napailing si Mark yan, ngunit napangiti rin sa huli. Talagang wala na ako magagawa sa'yo. Kung yan ang gusto mo wala na ako magagawa. Saad nito. Kapag gusto mo ang isang bagay, di ka talaga umaatras. Bahagyang natawa si Blake dahil sa sinabi ng kuya niya. Mana lang ako sa'yo, kuya. Natatawang saad ni Blake bago siya bumangon. Umiling si Mark yan bago niya tinabihan ng kapatid at marahang tinapik ang balikat nito. O sige na, matulog ka na muna. Mukha ka ng zombie. Alagaan mong sarili mo Kailangan ko nang bumalik ulit sa Singapore. Sadalan talaga magkaroon ka na ng girlfriend. Para naman may makasama ka sa buhay. Buntong hiningang saad ni Mark yan, dahilan para matawa si Blake. Alam natin parehas na hindi ako madaling magkagusto sa isang tao, kuya. Kaya sa tingin ko, imposible yan. Besides, gusto ko munang magtrabaho kaysa mag-asawa. Ay nako, tatanda ka talagang binata. Pero if that's your decision hindi kita papakalman. At tutulog na ako at magpapahinga ka na rin. Maaga pang flight ko papuntang Singapore bukas. Pagpapaalam ni Mark yan bago siya umakyat sa second floor. Napangiti na lang si Blake bago siya tumango. Balak na rin sana niyang magpahinga, ngunit bago siya umakyat sa kanyang kwarto ay napatingin siya sa mga medical books na hawak pa rin niya. Sa kabila ng pagod at puyat, alam niya ito talaga ang gusto niyang i-pursue, ang maging isang doktor balang araw. Sobrang hirap ng naging buhay ni Luna. Lumayo siya at nagtrabaho sa isang kumpanya na kakabukas lang. Halos 3 taon ang nasayang niya noon dahil pinakasalan niya si Marvin. Pinatigil kasi siya noon dahil ayon kay Marvin ay hindi na kailangan ni Luna na mag-aral, lalo pat kaya naman daw siyang buhayin ni Marvin. Ayaw sana pumayag ni Luna nung una pero pinilit siya ni Marvin kaya wala siyang nagawa. Nagsimula ang employee work niya sa umaga. Nag-aaral din naman siya sa gabi at nagbebenta ng kakanin kapag may time pang natitira. In short, binuhay niya ang sarili niya. Lahat ay ginagawa niya para makaraos siya sa buhay. Sa kabilang banda naman, hindi man lang siya sinubukang hanapin ang asawa niya kahit isang beses. Hindi man lang siya hinabol nito nung umalis siya sa mansyon para mag-sorry. Dahil doon ay napagtanto na ni Luna na wala siyang magiging maayos na kinabukasan sa lalaking yun. Hindi madali ang mga sinapit ng buhay niya.
Maraming beses na halos sumuko na siya pero patuloy pa rin ang laban. Pauwi ka na, Luna. Good job sa trabaho ngayon ah. Pagbati sa kanya ni Tati, ang office clerk ng kumpanya na pinapasukan niya. Si Luna ay receptionist lamang kaya hindi umaabot ng 20,000 ang sahod niya kada buwan. Maraming salamat, Tati. Nandiyan na pala si Ate Leia kaya mauuna na ako. May klase pa kasi ako eh. Pagpapaalam ni Luna bago niya kinuha ang mga gamit niya at lumabas na sa kumpanya. Sumakay siya sa jeep patungo sa university na pinupuntahan niya. Nag-aaral ng kursong BSBA si Luna na nangangahulugang Bachelor of Science in Business Administration. Balang araw kasi ay gusto ni Luna na magkaroon ng sariling negosyo. Nagpatuloy sa pag-aaral ng mabuti si Luna. Nahihirapan na siya sa mga bayarin at hectic na schedule niya pero patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Determinado na siyang makapagtapos at para na rin maging maayos ang magiging buhay niya sa hinaharap. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahang nagbago ang kapalaran niya. Gabi na noon at gabi ang shift niya. 4:00 natapos ang klase niya at may hindi inaasahang emergency si Leia, kaya naman siya muna ang pumalit dito. 11:00 pa ang sarado ng kumpanya, kaya naman napagpasyahan niya na lang muna mag-aral doon sa may receptionist area. Nagsuot siya ng earphones para hindi siya madistract sa pag-aaral dahil wala namang tao doon. Ngunit hindi inaasahang dumating ang mismong CEO ng kumpanyang yun at naabutan niyang nagtatrabaho si Luna. Hindi napigilan ni Blake na mapangiti dahil mukhang determinado talaga ito sa pag-aaral. Nako, nandito po pala kayo sir. Pasensya na po kung hindi ginagawa ni Luna ang trabaho niya at nag-aaral siya. Papatigilin ko na po siya. Ani Leo at akmang iistorbohin na niya si Luna nang pigilan siya ni Blake. Don't disturb her. She's currently studying. And believe me, even I don't want someone interrupting my study. Besides, I don't mind kung nag-aaral siya. Wala naman siyang kailangan trabahuin sa ngayon dahil wala namang tao. Saad ni Blake bago niya patuloy na pinagmasdan ng dalaga. Nagpaalam naman na babalik na ang manager ng kumpanya sa pagtatrabaho at tinanguan siya ni Blake. Ano nga ulit yung tawag sa strategy? Kung saan binababa ng kumpanyang presyo para mas maraming customer ang bumili. Tanong niya sa sarili habang kinakamot ang ulo niya. Napabuntong hininga na lang siya habang pilit na iniisip kung ano nga ba iyon. Ano ba yan? Alam ko to kanina eh. Nakalimutan ko lang talaga. Anya sa sarili nang hindi inaasahang may biglang nagsalita sa likod niya. Penetration pricing. Bigla ang saad ni Blake dahilan para mapatingin sa kanya si Luna. Sumakto kasi na tumigil yung kanta na pinakikinggan ng dalaga kaya narinig niyang sinabi ni Blake. Tama, penetration pricing nga. Thank you po sa... ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? And sino po kayo? Gulat na tanong ni Luna nang mapagtanto niyang may tao na pala sa harapan niya. Hindi kilala ni Luna sa mukha ang boss nila, kaya naman hindi niya alam na CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya ang kaharap niya ngayon. Wala naman akong kailangan. Nakuha mo lang atensyon ko dahil nag-aaral ka habang nagtatrabaho. At mukhang BSBA ang course mo. Bakit itong napili mo? Tanong niya kay Luna dahilan para mapangiti ang dalaga. Kasi balang araw gusto ko rin po magkaroon ng business. Kapag hindi na po pinalad kahit anong trabaho na konektado sa business. Dahil ito po talagang gusto ko simula pa noon. Pagsagot niya sa tanong ni Blake na napangiti naman sa binata. Following your dreams. That's good. Pero bakit nagtatrabaho ka dito? Shouldn't it be better kung mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo? Kasi kapag pagod ka sa trabaho mo hindi ka makakapag-aral ng maayos. Tanong ni Blake dahilan para bahagyang mapatungo si Luna. Kailangan ko po Ako lang po kasi ang nagpapaaral sa sarili ko. Kailangan ko po ng pera dahil sa mga bayarin. Tsaka okay lang naman po kahit pagod ako. Palagi pa rin naman ako may energy pagdating sa pag-aaral. Salamat po sa concern. Pagpapasalamat niya habang pinapaliwanag ang kalagayan niya. That's tough. Pero good dahil determinado kang abutin ang pangarap mo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Blake sa kanya. Luna Lori La Rosa po, sir. Ikaw po. It's nice talking to you po.
Pagpapakilala ni Luna na napangiti sa binata. Luna, Tanong niya sa sarili bago siyang umiti. Blake Vion Mendez. That's my name. I'm also the CEO of this company. Aside from that, this is one of my company at kakasimula lang nito. I have other 4 companies na minamanage. And not gonna lie, it's exhausting. Pagpapakilala ni Blake dahilan para manlaki ang mata ng dalaga. Kayo po palang CEO? Nako, pasensya na po, hindi po kita nakilala. Kilala ko lang po kasi kayo sa pangalan. At grabe po, nakakahanga ka po dahil kaya mong mag-manage ng maraming kumpanya. Saad ni Luna na nagpatawa naman sa binata. It's okay, Luna. Besides, nag-enjoy din akong kausap ka. And I know this is a bit sudden pero tatanggapin mo ba kung mag-i-insist ako na paaralin kita? Ako nang bahala sa lahat ng gagastusin mo sa school. Baon mo at syempre titirahan mo. Di mo na rin kailangan magtrabaho dahil ako na rin bahala sa allowance mo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral na mabuti. Pangaalok ni Blake na nagpabigla sa dalaga. Pag-aaralin niyo po ako? Ibig sabihin, hindi na po ako mamumblema sa lahat? Pero bakit po? Saan ang dahilan? Nagtatakang tanong ni Luna sa binata. Simple lang. Nakita ko sa yung sarili ko nung nag-aaral pa lang ako. Determinado ka at talaga nag-aaral ka ng BSBA dahil gusto mo at hindi na napipilitian ka. Aside from that, you're a good person at sigurado kung hindi masasayang ang pera na gagastusin ko sa'yo kapag nakapagtapos ka na. Pagpapaliwanag ni Blake dahilan para maluha ang dalaga. Hindi niya inaasahang may darating na opportunity para sa kanya. Alam niyang kakakilala lang nila pero gusto niyang magtiwala kay Blake. Alam niyang may tiwala rin ito sa kanya. Dahil doon ay tinanggap ni Luna ang alok sa kanya ni Blake. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan nila. Nagsimula na si Blake na paaralin si Luna. At coincidentally, malapit ang mansyon ng binata sa university ni Luna. Dahil doon ay sa mansyon na lang siya ni Blake pinatira. Nagsimula siyang mag-aral at kapag may mga hindi siya maintindihan at kapag nahihirapan siya ay tinutulungan siya ni Blake. Bukod doon ay nag-aaral pala ang binata ng medical. Hindi kasi talaga pagiging CEO o pagmamanage ng kumpanya ang pinakang gusto niya. Gusto niyang maging doktor kung saan makakatulong siyang makapagligtas ng buhay. Dahil doon ay sabay silang nag-aaral. Isang tanghali ay nagluto si Luna ng pagkain dahil balak nang dalhan ng pagkain si Blake. Ayon kasi sa babaeng nakilala niya na taga-ibang school na naging best friend niya at kasalukuyan nag-aaral din ng medical ay ilang araw nang hindi nakakakain ng tanghalian si Blake dahil sa pag-aaral nito. Pupunta ka na ba dito? 2 hours naman ang lunch break natin at may gusto sana akong ichika sa'yo. Nakangusong saad ni Julina habang nag-aayos siya ng sandamakmak na clip sa buhok niya. Kasalukuyan silang magka-video call ni Julina habang si Luna ay naghahanda ng pagkain ng binata. Papunta na ako, kalmahan mo lang. At syempre, hindi ko nakalimutan ng request mong mango graham. Magdadala ako para sa'yo at para kay Blake para may dessert siya. Anya, dahilan para kuminang ang mga mata ni Julina nang marinig niya ang salitang mango graham. Paborito niya kasi yun eh, at yun rin talaga ang dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Luna. Napaka-lifesaver mo talaga, Luna. Alam mo bang ang tagal ko nang kinikrave ulit yan? Kaya talagang love na love kita eh. Ikikiss talaga kita pagdating mo dito. Anya bago siyang nguso-nguso na para bang hahalikan niya talaga ang dalaga sa video call. Natawa naman si Luna bago niya inilagay lahat ng kailangan niya sa bag. Grabe ka naman. Mahal na mahal mo talaga ang mango graham, no? Now that I'm thinking about it, dahil din pala sa mango graham kung bakit tayo nagkakilala, di ba? Tanong ni Luna bago niya inalala ang isang payapang araw kung saan nakilala niya si Julina. Oo nga, at kahit best friend na kita, nahihiya pa rin ako pag naalala ko yung mga pangyayaring yun. Anya na nagpatawa kay Luna. Sang part ka naman nahihiya? Bigla ko tuloy naalala na habang kumakain ako ng mango graham na gawa ko noon ay nakatitig ka sa akin. If I'm not mistaken, I was currently waiting for Blake that time. Grabe yung titig mo sa akin noon. Parang gusto mo kong dambahan dahil sa kinakain ko. Tumutulo pa naman yung laway mo noon. Natatawang pagkukwento ni Luna habang namumula naman si Julina dahil sa sobrang hiya. Bakit mo pa pinapaalala yun?
Para tuloy akong bata doon na nagtutulo sa laway eh. Pero mukha naman kasi talagang masarap yung kinakain mo nun eh. Pero thank God binigyan mo ko. Dahil kung hindi nangyari yun, wala kang best friend na magandang katulad ko. Anya na nagpatawa naman kay Luna bago na tinawag si Kuya Ramil upang mapadpad sa university na pinapasukan ni Blake. Papunta na ako dyan para pakainin yung lalaking yon. Kaya pala siya namamayat this past few days hindi siya kumakain. Buntong hiningang saad ni Luna. Oo nga eh, kahit si Peter my loves nagagalit na sa kanya. Sinabi pa nito na baka bago pa maging doktor si Blake mauna na siyang mamatay dahil hindi siya kumakain. Anya habang kinikilig. Ay nga pala best friend, ang pogi-pogi talaga ni Peter ngayon. Wala siyang suot na salamin. At grabe, nakakalaglag panty ang kagwapuhan niya. Kinikilig na saad ni Julina habang si Luna ay nasa biyahe. Oo na lang, in love ka talaga sa lalaking yan no? Pero sige na, babay muna dahil on the way na ako dyan. Kailangan ko rin mag-chat kay Mrs. La Rosa para sa mga kailangan kong gawin mamaya sa university. Bye-bye na muna! Pagpapaalam ni Luna bago niya pinatay ang tawag. Halos ilang minuto lang ang pagmamaneho na ginawa ni Kuya Ramil at nakarating na rin sila sa may TGV University. Nang makababa siya sa may kotse ay kaagad na bumungad sa kanya si Julina. Kumakaway-kaway at halatang inaantay siya. Maraming salamat po Kuya Ramil. Siya nga po pala, ito pong graham cake na ginawa ko. Sana magustuhan po ninyo. Nakangiting saad ni Luna bago niya inabutan ng graham cake si Kuya Ramil. Nako, maraming salamat po ma'am. Mag-iingat po kayo Anya bago ito nagmaneho paalis doon. Beshi ko! Finally nandito ka na! Nasaan yung graham ko? Pangungulit sa kanya ni Julina habang naglalakad sila papasok sa loob ng university. Pwedeng pumasok ang mga taga-ibang university sa TGV University, lalo na't kapag galing lang sila sa PKM University kung saan nag-aaral si Luna. Mamaya, Julina Brielle Juarez ha. Kalma ka nga lang, tsaka alam ko kapag may hawak ka ng pagkain, nawawalang focus mo at baka madapa ka pa. Kaya mamaya na kapag nandun na tayo sa cafeteria nyo. Saad ni Luna, kaya naman sumunod na lang sa kanya si Julina at nagtungo sila sa cafeteria. Dude, hindi mo'y kamamatay kung hindi mo matatapos basahin ng librong yan para mag-review. Kasi kamamatay mong hindi pagkain dahil sa pag-aaral na yan. Kumain ka muna for God's sake. Buntong hiningang saad ni Peter habang kinakalma niya ang sarili dahil ayaw talagang makinig sa kanya ang kaibigan. I told you, I'm not hungry. Tsaka bakit ba pinipilit niyo akong kumain? Di ba kayo makakain nang wala ako? Hindi ko naman hawak ang kamay niyo, di ba? Pamimiloso po ni Blake kay Peter dahilan para gusto na niyang mapasigaw pero bigla niyang nakita si Luna. Luna? Tanong niya dahilan para mapalingon din si Blake. Luna, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Blake bago niya isinarado ang libro na binabasa niya at tumingin kay Luna. Nandito ako para dalan ka ng pagkain. Bakit naman kasi hindi ka nakain ng tanghalian? Gusto mo bang magkasakit? Kaya pala medyo namamayat ka na eh. Ngayon, dinala na kita kaya kumain ka. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kumakain. Saad ni Luna bago niya inilapag sa mesa ang lunchbox na dala niya. Akmang magsasalita na si Blake nang pinigilan siya ni Luna. Nag-aaral ka ng medical para maging doktor, di ba? Sigurado kung hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang masamang dulot ng hindi pagkain ng maayos. Tanong ni Luna at napabuntong hininga naman si Blake. Adobong itlog na may patatas yan. Paborito mo yan kaya sana ma-enjoy mo. Nakangiting saad ni Luna kaya naman tumango si Blake bago siya nagsimulang kumain. Oh, ayan na rin ang mango graham mo babae. Ipinagdala na rin kita Peter in case na gusto mo din. Inabutan niya ng mango graham si Julina at Peter bago siya naupo sa tabi ni Blake. Ang sarap Luna! Thank you for doing this ha! Masayang saad ni Julina. Nakangitiring napatingin sa kanya si Blake. Nagtaka naman si Peter dahil tong unang beses na nakita niyang ganon tumingin sa babae si Blake na para bang may the one only exception ito. Ay ganun, halos 20 pakiusap na ang nagawa ko kanina para kumain ka. Pero ayaw mong pumayag. Tapos nang si Luna ang pumilit sa'yo go na go ka. Grabe yan Anya nagpatawa kay Luna at kay Blake.
Dahil doon ay palagi nang nagdadala si Luna ng pagkain kay Blake bago siya pumasok sa university nila. Dahil doon ay palagi nang ginaganahan si Blake sa pagkain. Hanggang sa isang araw ay may pangyayari na hindi inaasahang natuklasan ni Luna. Naglalakad na siya sa hallway noon kasama si Julina dahil as always, inaabangan na naman siya nito sa may gate ng university. You won't believe this, Luna. May babaeng lapit ng lapit kay Blake kanina. Ang ganda niya tapos ang sexy. Tinitignan ko nga kung maaakit niya si Blake eh. Pero kahit tingin, wala be. Dead mang dead siya kay Blake. Kawawa nga kasi hindi pinapansin. Pagkukwento ni Julina, dahilan para bumigay ang pakiramdam ng dibdib ni Luna. Kahit siya ay nagtataka kung bakit naging ganon ang nararamdaman niya. In short, marami talaga nagkakagusto kay Blake. Nang marinig niyang sabihin ni Julina yun ay mas lalo siyang natahimik. Sa isip-isip niya, oo nga naman, marami naman talagang magkakagusto kay Blake dahil siya na ang definition ng perfect na lalaki. Natulala siya Huwag ka mag-alala, mukha namang sayo lang maamo si Blake eh. Wala nga siyang pakialam sa mga babaeng yun eh. Sa tingin ko mas may chance ka kaysa sa kanila. Nakangising saad ni Julina dahilan para mamula si Luna. Anong sinasabi mo? Hindi ganun yun, no? Nauutal na saad ni Luna bago siya umiwas ng tingin na mas lalong nagpalaki sa ngisi ni Julina. Kunwari ka pa, BFF. Alam ko namang matagal mo nang gusto si Blake eh. Halata naman. Tsaka kung nagsiselos ka man sa kanila, don't mind. Dahil ramdam ko naman na ikaw pa rin ang gusto ni Blake. Dagdag niya dahilan para mas mamula ang mukha niya. Puro ka talaga kalokohan, Julina. Kung ano-anong sinasabi mo. Napatigil sila sa pagsasalita at nagtago sa hindi kalayuan nang makita nila si Blake at Peter na may kausap na babae. Blake, luto ko yan. Sana magustuhan mo. Saad ng isang babae bago niya inabot kay Blake ang lunchbox pero hindi ito kinuha ni Blake. No thanks. I already have a lunch. Mamaya lang ay darating na yun. Saad ni Blake at akmang aalis na siya nang magsalita ulit si Gia. Bakit ayaw mong tanggapin? Pinaghirapan ko to para sa'yo, Blake. Tsaka, I'm pretty sure na mas masarap naman tong luto ko kaysa sa babaeng yun. Bakit ba ayaw mong tanggapin to? Hindi na natapos ni Gia ang sasabihin niya na magsalita si Blake. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ba't sinabi kong ayoko? Why do you keep pushing me to eat that kahit na sinabi kong ayoko? Hindi ka ba marunong umintindi? Do I have to spell it out to you? Dahil sa sobrang inis ay nagalit na sa kanya si Blake. And also, don't compare Luna's cooking to yours. For me, her cooking is always the best at yun lang palagi kong kakainin. Do you understand me? Inis na tanong ni Blake nang biglang mahagip ng mata niya si Luna na kasalukuyang may daladalang pagkain. Luda, is that my food? Inis at galit sa mukha ni Blake ay nawala simula nang makita niya si Luna. Oo, ito nga, gutom ka na ba? Tara, kumain ka na doon. Pag-aaya niya habang si Julina ay nakangisi. Nilampasan nila Luna at Blake yung babae na parang sasabog na bulkan sa sobrang inis. Ikaw naman kasi, Gia. Alam mo namang hindi interesado sa'yo, pilit ka pa rin ng pilit. Ang besyo ko lang ang gusto ni Blake, kaya wala ka na magagawa. In short, huwag ka nang papansin dahil allergic si Blake sa lahat ng babae maliban kay Luna. Sayang ang talino mo, hindi ka naman marunong umintindi. Nakangising pang-aasar ni Julina bago siya sumunod kina Blake at Luna sa kantin. Habang tumatagal ay nagkakamabutihan na si Blake at Luna. Sa loob kasi ng 4 na taong pag-aaral nila ay mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Hindi nila napapansin yon nung una pero habang tumatagal ay ang isa't isa na ang nagiging pahinga nila kapag napapagod sila. Hanggang sa dumating na ang taon na pareha silang graduate. Si Blake ay kailangan pang mag-training sa pagiging doktor habang si Luna naman ay nagsimula na magtrabaho sa kumpanya ng binata. Sa loob ng 5 taon ay napalago niya lalo ang business ni Blake at nagkaroon din siya ng iba pang business kagaya ng clothing business at food business. Bukod doon ay tuluyan ng nag-bloom ang pagmamahalan nila ni Blake. Naging successful silang dalawa at nang maging maganda ang buhay nila. Hindi niya ginawang motivation ang paghihiganti sa mga umapak at nanghusga sa kanya noon.
Ang ginawa niyang motivation ay ang pagmamahalan nila ni Blake. Ngunit kahit ilang taon na silang may nararamdaman para sa isa't isa, ay hindi pa rin sila naging official. Hindi pa rin kasi nasasabi ni Luna kay Blake na kasal siya kay Marvin Fulgencio. Ano nang gagawin ko? Natatakot akong sabihin sa kanya dahil baka magalit siya sa akin. Buntong hiningang saad niya sa sarili. Isang gabi ay nanonood sila ng movie sa may sala habang kumakain ng carbonara ay biglang nagkaroon ng scene sa TV kung saan sinagot ng babae si lalaki dahilan para mapatanong si Blake sa kanya. Ano ba tayo, Luna? Tanong niya dahilan para masamid si Luna sa kinakain niya. Ha? Nauutal na tanong niya habang uubo-ubo at kinakabahan. I'm just wondering. Kasi umamin na ako sa'yo na gusto kita at mahal kita. Sabi mo sa akin you felt the same way. Pero hindi pa pwedeng maging tayo officially. May mali ba? Ayaw mo ba talaga sa akin? Baka naman napipilitan ka lang kasi feeling mo may utang na loob ka sa akin. Sunod-sunod na tanong ni Blake sa kanya dahilan para mapabuntong hininga si Luna. Sa loob-loob niya ay mukhang kailangan na niyang sabihin ang totoo sa binata. Or much worst, baka may mahal kang iba. Tanong ni Blake dahilan para mapatingin sa kanya si Luna. Of course not. Lahat ng sinabi ko sa'yo, simula dun sa gusto kita hanggang sa mahal kita, lahat yun totoo. Walang kasinungalingan dun at hindi ako napipilitan sa'yo. I really love you, Blake. May rason lang talaga kung bakit hindi pa rin tayo pwedeng maging official. Buntong hiningang saad niya bago siya napayuko. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Luna? Tanong ni Blake, kaya naman alam na ni Luna na kailangan na niyang aminin ang lahat. Sorry kung itinago ko to sa'yo, Blake. Ang rason kung bakit hindi pa ako handang maging official sa relasyon natin ay dahil kasal ako. I'm a married woman, Blake. Pero hindi ko na mahal yung asawa ko. Pag-amin niya sa sekretong matagal niya niyang itinatago. Doon niya na sinimulang ikwentong lahat ng pangyayari sa buhay niya bago sila nagkakilala. So you see, nagsinungaling ako sa'yo at naiintindihan ko kung ayaw mo na sa akin. Nagtago ako ng sekreto. Naloko kita kahit na puro kabutihan ang ginagawa mo sa akin. Pero hindi ako nagsinungaling nung sinabi kong mahal kita. I really do. Pero naiintindihan ko naman kung hindi na ganun ang nararamdaman mo sa akin. Malungkot na anya nang hawakan ni Blake ang pisngi niya at pinunasan nito ang luha niya. I know all about it. Luna Lori Lagrosa Tuarzon. Alam kong kasal ka na. Pero I don't care about it. Mahal kita, Luna. And that's all that matters to me. Pag-amin din ni Blake na nagpagulat kay Luna. Maraming salamat dahil tinanggap mo ko. Pero hindi pa rin ako handa na maging official tayo. Anya dahilan para mapayuko si Blake bago pilit nang ngumiti. I understand, Luna. Okay lang naman sa akin kung hindi mo ako mahal. Or you're not just willing to take the risk in me. Makita at makasama lang kita sapat na sa akin para maging masaya ako. Anya, dahilan para matawa si Luna. Hindi naman sa ganun, Blake. Ang drama mo talaga kahit kailan. Hindi pa ako ready na maging official tayo dahil kasal pa ako. Ayoko namang maging kabit ka. Kailangan ko munang tapusin ang kung ano mang meron sa amin ng mokong na yon. Tapos kapag natapos ko yun, pwede nang maging tayo. Huwag ka mag-alala dahil naka-reserve na ako sa'yo at ikaw rin ang mahal ko. Pagbibigay assurance ni Luna sa binata dahilan para maluha naman ito bago siya niyakap ni Luna. I'm sorry for everything, Blake. And I love you. Anya, bago niya ito hinalikan sa noo. I love you too, Luna. And I will wait for you hanggang sa maging ready ka na. Anya bago niya niyakap ng mas mahigpit si Luna. Samantala, dahil sa kapabayaan ni Marvin ay nagkaroon ng problema ang kumpanya ng pamilya niya. Marami siyang nagawang maling investments at bomba ang sales ng kumpanya niya. Ano bang katangahan ang ginawa mo, Marvin? Diyos ko naman, puro maling investments. Sabi na nga ba mas mapapabuti pa ang kumpanya kung iniwan ito sa kamay ni Morris. Puro kapalpakan ka. Ngayon bumaba na ang sales ng kumpanya natin. Panenermo ni Eduardo sa anak niya na kasalukuyang hindi rin alam ang gagawin. We need to make up with these losses. Mukhang kakailanganin pa nating ibenta ang mansyon na to para maayos ang kapalpakan na ginawa mo. Leche.
Galit na sigaw ni Eduardo bago siya padabog na nagtungo sa kwarto niya. Anak, pinaghirapan ng daddy mo ang kumpanyang meron tayo. Gawin mo naman ang lahat para maisalba natin ang kumpanya. Dahil doon ay napakamot na lang ng ulo si Marvin sa inis. Huwag mo na lang silang pansinin, love. Meron pa namang paraan, di ba? Ibenta nyo na lang tong mansyon para makabangon ulit. Saad ni Sheena, ang babaeng kabit ni Marvin kahit nung magkarelasyon pa lang sila ni Luna. Tsaka, nagiging impatient ng pamilya ko. Kailan mo daw ba ako papakasalan? Gustong-gusto na kasi nilang maikasal ako sa'yo kaya please lang, hanapan mo naman yung asawa mo at makapag-anal ka na sa kanya. Pakiusap ni Sheena. Halos 5 taon na rin kasi siyang kabit at hindi matanggap yun ng magulang niya. Gusto ng mga ito na tuluyan na siyang maging asawa ni Marvin. Sure, love. We will start looking for her. As of now, mag-iisip muna ako ng paraan para may salba ang kumpanya namin. Anya at tumango naman si Sheena. Oh, are you sure about that? Well, may alam akong nagbebenta ng mansyon nila. Malaki yun at pwedeng gawing resort yun. Saad ni Markia nang magtanong sa kanya si Luna ng mansyon na pwedeng tayuan ng pool. Can you refer me to that? Gusto na rin kasi namin ni Blake na masimulan na yung dream resort namin. Anya, kaya naman kinuha ni Markian ang laptop niya. Kilala niyo ba ang Tuarzon family? Yung may-ari ng Tuar Company na viral ngayon dahil bubaba ang sales dahil sa maling investments. I heard na binibenta nila yung mansyon nila kasi kailangan nila ng pera para maibangon ang kumpanya nila. How about that? Tanong ni Markia dahilan para mapatingin si Luna at Blake sa isa't isa. That's great, Luna. Tsaka oras na rin para matapos nyo na ang sa inyo. Anya, tumango naman si Luna. Tama ka. Nagbigay na talagang tadhana para muli kaming magkaharap. This is good. Pwede mo ba silang i-contact using Blake's information? Pero akong pupunta doon. Ayoko na makilala nila ako agad. Gusto ko silang sorpresahin. Pakiusap ni Luna. Tumango naman si Markian. I don't know what's happening pero sige, I will do that. Saad ni Markian bago siya nag-message doon at sumagot naman ang mga ito. According to Mr. Eduardo Tuarzon, you can meet daw next weekend. Pwede daw kayong pumunta dun sa mismong mansyon para makita mo ng maayos ang buong loob nun. Tumango na lang si Luna bago siya ngumisi. Dumating si Luna sa harap ng gate ng mansyon. Doon na siya bumaba dahil gusto niyang maglakad papasok sa loob. Good morning, Kuya Juan. Ako ang buyer ng mansyon na to. And I'm pretty sure nasabi na ni Marvin ang tungkol dito. Saad ni Luna nang biglang nanlaki ang mata ni Kuya Juan dahil namumukaan niya si Luna. Ma'am Luna, it's been a while, ma'am. Masaya po akong makita ka ulit. Saad ni Kuya Juan na para bang maiiyak pa sa sobrang saya. Mabait kasi sa mga tauhan si Luna kaya naman mabait din sila pabalik sa kanya. Pinapasok naman kaagad siya ni Kuya Juan sa loob kung saan naghihintay sa kanya sa sala ang pamilyang Tuazon. Nakasalamin siya kaya hindi siya namukaan ng mga ito. Anong masasabi mo sa mansyon namin, miss? Ikaw yung representative ni Mr. Mendez, hindi ba? Tanong ni Eduardo sa kanya habang iniikot niyang paningin sa paligid. Well, the truth is ako talagang bibili nito. I just used Blake's name. Malawak ang mansyon na to. Maganda at perfect siya para sa dream resort namin ni Blake. Nakangiting saad ni Luna habang iniikot niya ang mansyon. Tama po kayo. Sigurado kung hindi kayo nagkakamaling ibinili ang mansyon na to. Bukod sa malawak ay maganda pa. Saad naman ni Mariela na nagpangisi kay Luna kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikilala ng mga ito. Now that I'm thinking about it, I have a lot of memories here. Anya dahilan para magtinginan ng buong pamilya ni Marvin sa pagtataka. I know this part. Dito ako nilait-lait ng mga tita mo noon, Marvin. Tapos ito naman, dito ako nadulas noon kung saan pinagtawanan ako ng pamilya mo at nilait-lait. Hays, kapag naiisip kong pangyayaring yun, natatawa na lang talaga ako. Sarkastikong saad ni Luna bago niya hinubad ang salamin niya. Luna? Nauutal na saad ni Marvin nang makita niya si Luna. Hi, my dear ex-husband. Hindi pa pala ex dahil hindi pa tayo anal. Kamusta naman ang buhay mo? I'm glad na minamalas na kayo dahil sa sama ng ugali niyo. Nakangising saad ni Luna habang ang pamilyang Tuazo naman ay hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Ikaw nga, Luna.
Ang tagal nating hindi nagkita. Masayang saad ni Marvin habang ang mga magulang at kapatid niya ay pinoproseso pa ang pangyayari. Wow! Ang galing niyang umarte. Pwede na siyang mag-artista. Tsaka anong hinanap? Kung hinanap niya talaga ako, makikita niya ako kaagad. Dahil hindi naman kami malayo sa isa't isa. Natatawang saad ni Luna sa sarili bago nilayuan si Marvin. Don't touch me, Marvin. Tsaka, I'm not here para makipagbalikan sa'yo. Nandito ako para bilhin ang mansyon niyo. Tulong na rin kahit puro panghusgang ginawa niyo sa akin. Tsaka huwag ka masyadong lumapit Baka makita ka ng doktor ko. Seloso pa naman yon. Anyways, back to the mansion. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Nasaan ang kontrata? Bibilhin ko na. Luna, I'm sorry. I'm really sorry, Luna. Alam kong sobrang tagal na kaya sana mapatawad mo ko. I promise hindi na mauulit ang pangyayaring yun noon. Ipagtatanggol na kita at mamahalin kita palagi. Pagsusori ni Marvin dahilan para matawa si Luna. Like I said, seloso ang doktor ko kaya wag kang lalapit sa akin. Tsaka who knows, baka kakayakap mo lang dun kay Sheena kanina. Ayoko namang maamoy pa ang babaeng pinagpalit mo sa akin, no? Well, hindi naman siya bago dahil magkarelasyon pa lang tayo, kabit mo na siya. Nakakatawa nga Siya palang mahal mo tapos sa akin ka nagpakasal? Natatawang Anya bago siya tumingin sa mga magulang ni Marvin. It's been a long time, Mr. and Mrs. Tuazon. Going back, sobrang saya ko kapag tinatawag akong Mrs. Tuazon. Pero sana wag nang maulit dahil nasusuka ako. Besides, hindi na rin naman magtatagal sa akin ang apelyidong Tuarzon. I prefer other sure names, like... Hindi na natapos ni Luna ang sasabihin niya nang yakapin siya ni Marvin. Luna, please. Balikan mo na ako. Bumalik ka na sa akin, Luna. Wala akong pakialam kung sino man ang bago mo ngayon. Bumalik ka na sa akin, ako ang asawa mo. Kaagad siyang itinulak ni Luna bago ito nagpagpag ng damit. Sinabi nang wag mo akong hawakan Hindi ka ba marunong umintindi? Tsaka, wow! Asawa? Parang hindi ko man lang narinig yan nung tayo pa Hindi na ako babalik sa'yo. Kaya wag ka nang umasa pa. Doon ka na sa Sheena mo at magsama kayo. Tsaka, para namang ipagpapalit kong lalaking minahal ko ngayon sa'yo, no? He's 100 times better than you. In terms of ugali, katawan, basta, sa lahat ng bagay. Kaya sorry, not sorry. Nakangising Anya, pero kaagad na mahigpit na hinawakan ni Marvin ang kamay ni Luna at akmang hahalikan na niya si Luna nang bigla siyang sampalin nito. You disgust me! Ang kapal na mukha mo! Sigaw ni Luna at akmang magsasalita na sana si Marvin nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Get your dirty hands against my future wife, Mr. Tuarzon. Unless, gusto mong mas lalong hindi makabangon ng kumpanya ninyo. Pagbabanta ni Blake na kasalukuyang kakarating damang habang dalang annulment papers. Perfect timing, my future hobby. Nakangiting saad ni Luna bago niya kinuha ang annulment papers at inilapag sa may lamesa. Pirmahan mo na yan, Marvin. Kapag nagawa mo yun, bibilhan ko na ng tuluyan ng mansyon na to. Anya pero ayaw pumayag ni Marvin. Ayoko. Hindi ako makakapayag. Sa akin ka lang at hindi ako papayag na papunta ka sa iba. Lalong-lalo na sa lalaking yan. Sigaw ni Marvin at akmang lalapit na siya kay Luna nang pigilan siya ni Blake. Huwag na huwag kang lalapit kay Luna, Marvin. Binaabantaan kita. Pirma mo ng annulment papers. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong walang bibili ng mansyon na to. Alam mo siguro kung anong ibig sabihin nun, di ba? Mas lalo kayo maghihirap at hindi na makakabangon ng kumpanya ninyo. Gusto mo bang mangyari yun? Tanong ni Blake sa kanya dahilan para inis mapaasik si Marvin. Wala siyang nagawa dahil naghihirap na ng sobra ang pamilya niya. Kaagad niyang kinuha yung annulment papers at pinirmahan yon. Great then. Bibilhin ko ng lupa niyo. Magkano bang presyo nito? Noong mga oras na yon ay hindi na nagdalawang isip si Luna at binili na niya ang mansyon na yun. Umuwi na rin sila ni Blake at nang makarating na sila sa mansyon ay niyakap ni Luna ang binata. Maraming salamat, Blake. Hindi ako aabot sa ganito kung hindi dahil sa'yo. Mahal na mahal kita. Pagpapasalamat ni Luna kay Blake na ngayon ay kasalukuyang maiiyak na sa sobrang tuwa. Ngayong napapirma ko na si Marvin,
pwede nang maging tayo officially. Anya, kaya naman nagtakang binata. Talaga? Pero hindi pa kayo officially separated, di ba? Hindi naman ako nagmamadali, Luna. Like I said, I'm willing to wait kahit ilang taon pa yan. Ganyan kita kamahal. Anya na nagpangiti kay Luna. Hinawakan niya ang 2 pisngi ni Blake bago niya ito hinalikan sa labi. Nakapirma naman na siya eh. Saka ilang taon pang aabutin noon. Hindi na rin ako makapaghintay na maging sayo eh. Paglalambing ni Luna na nagpaluha naman kay Blake. Niyakap nila ang isa't isa bago sila naghalikan. Halos ilang taon ang inabot ng pagsasawalang bisa ng kasal nila. Pero kahit na ganun ay naging mahaba ang pasensya nilang dalawa. Naging official na sila at ilang business pa ang nabuo nila. Doktor na si Blake pero palagi pa rin siyang dinadalhan ng pagkain ni Luna lalo na kapag naka-duty ito sa ospital. Mr. Mendez, tanghali na! Bakit hindi muna kayo kumain? Halos 15 hours na ang surgery na tinapos nyo. Baka manghina ka niyan. Paalala ni Julina na isa na ring ganap na doktor. I'm still not hungry, Dr. Reyes. Aside from that, si Dr. Hernandez na lang ang pilitin mong kumain. Magpapahinga muna ako. Saad ni Blake bago siya uminom ng tubig. Sige ka, ikaw ang bahala. Kukulitin ko muna si Peter, baby. Pagpapaalam ni Julina na sakto namang pagdating ni Luna. Ayan, nandiyan ka na pala, Luna. Saktong-sakto. Pakainin mo na si Dr. Mendez at wala pang kain yan after 15 hours of surgery. Babush na muna dahil baby ko naman muna ang kukulitin ko. Pagpapaalam ni Julina bago siya umalis doon. Doktor ka na ngayon, Blake. Gusto mo pa bang sabihan ko sa iyo ang masasamang epekto ng pagpapalipas ng gutom? Tanong ni Luna habang nakangiti at hawak-hawak ang lunchbox na may pagkain. Ngumiti si Blake kahit halatang pagod na siya. Alam ko naman yun, Luna. Pero sobra lang ang trabaho kanina. Tsaka mas masarap kumain kapag kasama ka. Ang totoo nga niyan, ikaw lang talagang hinihintay ko. Paglalambing niya sabay tingin sa mga mata ni Luna na puno ng pagmamahal. Napangiti si Luna at inilabag ang lunchbox sa mesa. Kung ganyan, sige, gusto mo talagang magpalambing, Dr. Mendez? Biro niya habang pinipilit ibigay ang kutsara sa kasintahan. Tinanggap ni Blake ang kutsara at nagpasalamat naman kay Luna. Salamat, mahal ko ha. Pero tama ka. Gusto ko talaga magpalambing sa'yo. Miss na rin kasi talaga kita eh. Ang tagal din ang magiging business trip mo sa Guam. Mahinang saad na halatang miss na miss talaga niya ang kasintahan. Dahil doon ay ipinaghanda na siya ni Luna at nagsimula ng kumain si Blake. Habang kumakain ay niyakap ni Luna mula sa likod ang binata at dinikit ang pisngi sa balikat niya. Sobrang proud na proud ako sa iyo, mahal. Pero wag mo naman sanang kalimutan na kailangan mo rin magpahinga. Alam kong masaya ka sa ginagawa mo ngayon dahil ito talaga ang gusto mo. Nandito ako palagi sa tabi mo para suportahan ka. Ako nang bahala palagi sa pagkain mo. Bulong ni Luna. Bahagyang napatawa si Blake dahil sa panlalambing ni Luna. Okay na. Pero wag mo akong sosobran sa pagiging overprotective ha. Ako dapat ang ganyan sa'yo eh dahil feeling ko hindi ka rin nakakatulog ng maayos sa dami ng business nating dalawa. Pasensya na kung hindi kita matulungan dyan ha. Paghingi niya ng paumanhin bago tuluyang umiti. Ano ka ba? Okay lang no? Basta masaya ka at masaya ako, okay na yon. Tsaka kaya ko namang i-handle ang business natin eh. Anya, dahilan para halikan siya ni Blake sa labi. Lumipas ang ilang minuto na tahimik silang kumakain, pero ramdam na ramdam ni Blake ang pagmamahal ni Luna. Hindi lang sa salita, kung hindi sa bawat kilos at pang-aalaga nito sa kanya. Halos ilang taon nang nakalipas bago tuluyang napabawalang bisa ang kasal ni Marvin at Luna. Dahil doon ay malaya na si Luna at maaari na siyang ikasal sa lalaking minamahal niya. Dahil doon ay nanghingi ng tulong si Blake kay Julina at Peter para mag-propose kay Luna. Napakaganda naman ang pinili mong singsing, Dr. Mendez! Parang hugis moon ang diamond niya, halatang milyones ang presyo. Saad ni Julina habang nagde-design sila sa resort na pinagawa ni Luna at Blake. Sa tingin niyo ba magugustuhan niya to? Kinakabahan ako. Paano kung hindi niya ako sagutin ng oo? Tanong ni Blake sa mga kaibigan niya. Oo naman no. Kilala ko yon si Luna. Hindi siya materialistic. Magugustuhan niya yan. Tsaka huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ka ni Luna at mahal mo siya.
Besides, ang tagal nyo nang magkarelasyon. Hindi pa ba siya sa'yo? Pagpapalakas ni Julina sa loob ni Blake. Ang alam ni Luna ay opening lang ng resort nila. Wala siyang kaalam-alam na magpo-propose na pala sa kanya si Blake. Kagaya ng plano, nag-ribbon cutting na sila at nagkainan na ang mga bisita doon. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ay nag-message si Blake upang magpasalamat. Nagpasalamat siya sa kanila hanggang sa tumingin siya kay Luna. Luna Lori Lagrosa, ang babaeng minamahal ko. Ang babae na ilang taon ko nang pinapangarap na makasama sa lahat ng oras. Sa bawat achievements at puyat. Sa bawat problema na hinaharap ko bilang doktor at bilang tao. Sa bawat hakbang ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit may saysay ang lahat ng ginagawa ko. Tumigil si Blake sandali bago huminga at pinisil ang kamay ni Luna. Alam mo ba mahal ko? Simula nung nakilala kita, binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Masaya ako dahil nakilala at minahal kita. Kahit na may pinagdadaanan tayong problema ay minahal natin ang isa't isa. At kahit na kailangan nating maghintay bago tayo tuluyang maging official, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang kauna-unahang babae na pinangarap kong makasama ko sa habang buhay. At ikaw rin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, mahal ko. Anya, habang si Luna ay parang maluluha dahil sa sinasabi ni Blake. Kaya ngayon, dito sa resort na pinapangarap nating ipatayo sa lugar na simula pa lang, alam ko magiging espesyal na dahil kasama ka. Gusto kong itanong sa'yo, sa harap ng mga kaibigan at pamilya natin. Luna Lori Lagrosa, mahal na mahal kita. At ikaw nang gusto kong magiging ng mga anak ko sa hinaharap. Kaya naman, will you marry me? Pagpo-propose ni Blake kay Luna na kasalukuyang umiiyak na. Sa totoo lang, napakaswerte ko na sa'yo, Blake. Dahil maging mahaba ang pasensya mo sa akin. Tinanggap mo ako kahit na marami akong kapintasan. Mahal na mahal din kita, Blake. At yes, oo, sure na at go na. Pakakasalan kita, mahal ko. Pagsagot ni Luna sa proposal ng binata, dahilan para mapatalon si Blake. Kaagad niyang isinuot sa daliri ni Luna ang singsing bago niya ito hinalikan sa labi. Naks naman! Congratulations! Sana all ikakasal! Kinikilig na saad ni Julina na parabang nagpaparinig sa kalapit niya. Congratulations, Mr. Mendez and future Mrs. Mendez! Grabe na talaga mga tao ngayon. Ikinakasal na! Pagbati ng ibang mga nurse sa ospital na pinagtatrabahuan ni Blake. Marami pang mga bisita ang bumati sa kanilang dalawa. Sobrang saya ni Luna at Blake dahil finally, mag-fiancé na sila. Makalipas lang ang ilang buwan ay nagpakasal na silang dalawa. Maid of honor ni Luna si Julina. Siyempre, best man naman ni Blake si Peter. Matapos silang ikasal ay nagtungo sila sa reception kung saan ginaganap ang after party. Congratulations, anak! Akala talaga namin itatanda ka ng binata. Saad ni Belinda, ang ina ni Blake na sobrang saya. Ako nga rin eh. Akala ko nga bakla ka. Dahil ayaw pa mag-asawa nang pinipilit ka namin noon ng mom mo. Saad naman ni Manuel, ang ama nila. Grabe naman, mom and dad. At least ngayon alam nyo na hindi ako tatandang binata. At hindi rin ako bakla. Dahil ikakasal na ako sa babaeng minamahal ko. Nakangiting saad ni Blake bago niya hinalikan ang kamay ni Luna. And thank God for that. Sobrang saya namin dahil nakilala mo si Luna. Welcome to the family, Iha. Sobrang saya namin na makasama ka sa pamilya. Ngayon ay isa ka ng ganap na Mendez. At sana magkaroon na kami ng apo next year, ha? Anya, dahilan para magtawanan sila. Bakit next year pa, ma'am, kung pwede naman this year na? Anya bago kinintadan si Luna na namula naman sa sobrang hiya. O siya, kayo nang bahala dyan. Basta wag niyo kaming kakalimutan bigyan ng apo, ha? Pagpapaalala ni Belinda bago sila kumain, kaya naman naiwan na lang doon sina Blake at Luna. Finally, akin ka na, mahal ko. Kinikilig na saad ni Blake bago niya hinawakan sa pisngi si Luna. Oo, sayo na ako, Dr. Mendez. Masaya ka na ba? Tanong ni Luna na may halong pangaasar. Aba syempre naman, ikaw na yan eh. Magrereklamo pa ba ako? Nakangising Anya bago niya hinalikan sa labi si Luna. Hoy! Mamaya pang hani mo na, huwag kayo dito magmukbangan! Sigaw ni Julina dahilan para magtawanan sila. Mahal na mahal kita.
Luna Lori Lagrosa Mendez. Paglalambing ni Blake sa finally na asawa niya na. Mahal na mahal din kita, Blake Vion Mendez, may hubby. Nakangiting anya bago sila muling naghalikan at nagpalakpakan naman ang mga bisita nila. At dito na po nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni Blake at Luna. Marami silang kinaharap na problema pero sa huli ay sila pa rin. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang storyang pagmamahalan nila. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!